paborito kong almusal! Madali. At ang aghamang tutulong sa akin, natutunan ko na kung paano paramihin ang ketchup. Astig? Anuman para sa kapatid ko. Una, kailangan mong maglagay ng hulma sa kawali. Ang akin ay hugis ulo ng kuneho. Sunod, ilang itlog. Iiti kaiba usoy sa gitsay na nifsi at kulit ng itlog. Kaisawa ditong gawin dahil ang mga mata ng aking kuneho ay pula ng itlog. Ang natitirang bahagi ng kanyang mukha ay puti. Dapat ay nagawa mo ito ng maayos. Lolo, ano sa tingin mo? Oh, oras na para magsimula ako! Ano ang gagawin niya para sa agham? Well, oras na para subukan ang aking magnifying ray sa gilid. Hey, hindi! Mukhang hindi mo ito nadagdagan, kundi nabawasan. Hindi, yan nakakatawa. May nangyaring mali. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito. Ha? Oh, nainggit ka na ba sa akin? Hindi na lang ito agham. Totoong mahika na ito. Ang galing! Panahon na para ilagay ang malaking itlog na ito sa kawali. Siguradong hindi ito mababasag dito. Ang galing! Ang galing! Sige! Ang siyensya mo ay walang kwenta. Heto ang pangunahing kasanayan ko. Gagawa ako ng talagang kakaiba para kay Vicky. Una, kailangan mong basagin ang mga itlog sa mga espesyal na hulmahan. Isang hulmahan para sa isang itlog. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa kumukulong tubig. Abihman, sa go-to ng mga itlog, gagawa ako ng sandwich. Una, hiningat mong durugin ang abokado at ikalat ito sa tinapay. Ang mga itlog na nagawa ay kailangang ikalat sa paligid nito. Tingnan mo, parang kuneho na nakaupo sa damuhan. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mas gusto ko ang aking kuneho. Ang laki ng kanyang mga mata. And ako sa Zarek Lumikos. China kalaking itlog sa ring hepores na isabikan ni Vicky. Counting ketchup na pinarami ko sa simula ay hindi rin makakasama. O Vicky, oras na para pumili ng panalo. Ang lahat ay mukhang napakasarap. Sa tingin ko, susubukan ko muna ang itlog ng kuneho ng kapatid ko. Ang ideya ay astig at ang lasa ay kamangha-mangha. Talagang gusto ko ito. Oh, natutuwa ako. Ano ang kawili-wiling inihanda ng chef para sa akin? At muli, ang kuneho, pero sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Tingnan natin, masarap. Alam ko na yun. Mga itlog? Oo, pero ayoko ng abokado. Gusto kong iluwa ang mga iyon. At ano ito, Lolo? Anong klaseng higanting itlog? Hindi ko papayagan ang eksperimento sa sarili ko. Kaya sis, ikaw ang panalo. Ang galing. Hurra! Alam kong magugustuhan ito ni Vicky. At sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng cocktail para sa akin. Alam ko ang ilang mga cool na recipe. Ito ay isang napaka-interesanting pagsubok. Isang cocktail. Madali lang. Hindi ako bago sa paghahalo ng iba't ibang likido. Para magsimula, gusto kong magluto ng lollipop sa mga stick. Para gawin ito, ibubuhos ko ang mga lollipop na nasa likidongan nyo sa mga kono. Pagkatapos, isasawsaw ko ang isang stick doon na dati nang binudburan ng asukal. Kailangan na lang markahan ang oras. Malapit nang maging handa ang mga lollipop. Matutulog muna ako. Talagang natutulog siya. Mas kaunti ang ingay niya at gusto kong gumawa ng strawberries, Sprite at ilang yelo para sa cocktail. Gagawin ko ito sa blender para makakuha ako ng totoong cocktail. Mas tiyak ang unang bahagi nito. Stig. Ang tuslur sa basa, asing we coordinate sa Sprite sa yellow. Paging ang worry niyo ay busto ang mga layer sa malaking baso na ito pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, gagamitin ko ang paborito kong blueberries. Ito ang magiging huling ikatlong layer ng aking cocktail. Oo, lumabas itong mas maganda kaysa sa mga hotels sa pinakamagagandang resorts. At kung palamutian ko ito ng strawberry at isang hiwa ng magandang straw. Oh, ano yun? Mukhang handa na ang lahat. Mahilig ako sa lollipop. Ang ganda ng kinalabasan nila.
Oh, nainggit ka ba sa akin? Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kristal na ito. Mwah! Hindi pa yan lahat. Ngayon kukunin ko ang baso at isasawsaw ito sa makulay na asukal. Pagkatapos niyan, kailangan mong ihulog ang mga lollipop sa loob ng mga baso. Magdagdag ng yelo at Sprite. Ang galing. Bingo! Oh, may naisip ako. Sa cocktail ko, ihahalo ko lang ang mga paboritong pagkain ni Vicky. Magsisimula ako sa Skittles na candy. Oh, kahit ako hindi makakalampas sa kanila. Ang sarap nila. Sila ang magiging ilalim ng aking aquarium. Parang mga bato. Yellow na marmalade at kaunting asul na Fanta. Ito ang magiging base ng cocktail. Tingnan mo, parang aquarium. Vicky, oras na para subukan. Ang astig ng mga cocktail na ito? Siguro susubukan ko muna itong sea cocktail mula sa kapatid ko. Maganda at masarap. Lalo na para sa'yo. Chef, ginawa mo rin ang iyong makakaya. Nakakagulat na masarap. Sinubukan ko. Lolo, talagang hindi ko inasahan ang ganitong kagandahan mula sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro sa pula. Isang malaking plus na hindi lang siya gumawa ng cocktail, kundi may lollipop pa. Napakasarap. Lolo, ikaw ang panalo. Lolo, ikaw ang panalo. Talaga? Hora. Oh, salamat, Apo. Sa ikatlong round, maghanda ka ng kakaibang salad para sa akin. Isang salad, madali lang. Magagawa ito. Haidora, cause luto ng salad. Sa tingin ko, madali lang ito. Mga babae, huwag magmadali. Ako muna, meron akong magandang plano. Alam ng lahat na walang mas hihigit pa sa mga gulay na pinipitas mo mula sa hardin. Kaya, bakit hindi ako magtanim ng sarili kong hardin sa bahay? O kuha ako ng ilang mga sample mula rito. Halimbawa, isang salad. Para gawin ito, kailangan mo lang magtanim ng buto ng litsuga sa isang paso na may lupa. Ang buto, sa pamamagitan ng paraan, ay fermented. Dapat itong tumubo sa loob ng ilang segundo. Ang tubig? Sige, tubig lang yon. Pero tingnan mo kung gaano kabilis lumabas ang salad. Sa palagay ko, ito ay isang tunay na himala. Oo, Lolo. Halatang hindi niya alam kung paano mag-asikaso ng mga gulay. Ano yan? Ano ang komplikado dito? Gustong-gusto ng lahat ang cracker sa salad. Kaya maglagay ng ilang beans at tomato sauce sa ibabaw. Ang pangit tingnan. Ano yon? Kakagawa ko lang ng perpektong tirahan para sa dinosaur. It may damo at bato lahat ng kailangan mo. At masarap ito. Sa tingin ko, ang build na ito ay maaaring malampasan ng anumang ibang salad. Kaya, may pagkakataon ako. Una, kailangan mong pagsama-samahin ang lahat ng gulay at hiwain ito. Napakadaling gawin ito. Pero ang regular na salad ay nakaka-boring. Heto ang salad na ginawa sa estilo ng modernong sining. Ito ay sobrang astig. Lolo, ang galing nito. Chef, gusto mo ba ito? Gusto ko ang salad na gagawin ko. Una, kailangang lagyan ng sarsa ang plato. Susunod, kailangang ilagay ang pita bread sa blender para gilingin ito sa maliliit na piraso. Dapat ibuhos ang mga mumo sa sarsa. Ngayon, gagamitin ang mga gulay. Itatanim ko sila na parang tumutubo sila mula sa sarsa. Ibig sabihin, mula sa lupa. Sa palagay ko, ito ay isang napaka-hindi pangkaraniwang ideya. Ganito ihain ang mga salad sa mga pinakamahusay na restaurant. Parang hindi totoo ang lahat. Magsisimula ako sa lolo ko, ang astig at napakalaking dinosaur. Ano kaya ang gawa nito? Tama na. Tingnan natin. Tsokolate. Bukod pa rito, sobrang sarap. Anong klaseng bato ito? Bla, hindi maganda. Ayoko ng beans. Oh, hindi ko alam. Ate, sayang lang ang pagpunta mo sa art school. Hindi man lang niya kayang iguhit ang mga gulay niya. Sinusubukan para sa'yo. Pero ang salad ng chef, ang pinakamaganda, well, oras na para tikman ito. Nasaan ang kutsara ko? Tara na. Puro gulay lang. Ayoko nito. Masyado ka pang bata. Ay, hindi.
Munting kapatid, binabati kita sa iyong tagumpay. Ang galing niyan. Horay, talagang maswerte ako ngayon. Parang tunay na chef ang pakiramdam ko. Handa ka na ba? 1, 2, 3? Wow, ito ang paborito kong Cheetos. Kabuti sa stick? Oh, gustong-gusto ko ang Cheetos. Ang sarap nila. Wow, hindi na makapaghintay na subukan ito sa lalong madaling panahon. Sarap! Ang sarap nito. Ngayon, oras na para mag-eksperimento. Kumuha tayo ng isang chichirya at ilubog ito sa chocolate fountain. Yan na. Wow, lalo pang gumanda. Habang nag-e-enjoy si Nancy sa kanyang Cheetos, hindi pa rin makapag-isip si Anne. Sige na, Anne, kaya mo yan. Sa sobrang sarap ng chocolate fountain, pwede mong kainin ang lahat. Siguro. Oo, mas mabuting kainin ito ng mabilis. Hindi, nararamdaman ko pa rin. Nakakadire. Hindi ko akalain na ang pagkain na may tsokolate ay magiging ganito kadire. Mukhang hindi ko na kayang kumain ng kabuti ulit. Mga babae, handa na ba kayo para sa susunod na round? 1, 2, mukhang nagsisimula na si Nancy. Masarap na mga roll. Swerte na naman si Nancy. Paano naman si Anne? Ano? Mga buhay na ipis ito? Kawawa naman si Anne. Paano niya ito kakainin? Oh, nakakatakot tingnan yon. Buti na lang, hindi ko kailangang kainin ang mga nakakadiring ipis na yon. Isang buong plato ng masarap na mga rolyo ang naghihintay sa akin. Pero alam ko kung paano ito gawing mas masarap. Isang tsokolating shower. Subukan natin itong masarap na bagay. Siguro pwede na. Oo, mas mabuti ito kaysa sa mga ipis. Sigurado yan. Tapos na ako. Ikaw naman, kaibigan. Hindi. Pakiusap. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko ba talagang kainin ito? Pasensya na, mga ipis. Kailangan ninyong lumangoy sa chocolate fountain. Hindi ako makapaniwala na gagawin ko yon. Bakit? Kawawang Anne. Paano niya makakain ng napakaraming ipis? Nakakadiri talaga, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sige na, Anne, isipin mo ang tsokolate at huwag mong isipin ang mga ipis. Ganon. Wow, kinain ni Anne ang lahat ng sabay-sabay ng mabilis at madali. Ano ang naghihintay sa mga babae sa bagong hamon? Ano? Isang piraso ng hilaw na karne? Wow, masarap na mga pancake. Mukhang maganda ang araw ni Nancy ngayon. Dahil paulit-ulit, nakakakuha siya ng masasarap na putahe. Aba, ang pancake ay talagang ginawa para sa chocolate fountain. Talagang hindi ka panipaniwalang masarap. Oh, sa bilis na ito, wala nang matitira sa tambak ng mga pancake. Anne, gusto mo bang mapunta sa kalagayan ni Nancy? Hindi ba? Ang sarap. Oh, natatakam ako. Nancy, pwede mo bang ibahagi, please? Please? Kaibigan? Hindi. Oh, Anne, kailangan mong kainin ang karne mo. Bakit ako? Sa tuwing ako ang nakakatanggap ng pinakamasamang bagay, hindi ko iniisip na mas sumasarap ang karne dahil sa tsokolate. Kabaligtaran pa nga. Sana sabihin mo sa akin na hindi ito walang lasa. Kailangan mong gawin. Sige, tapusin na natin ito. Sa tingin ko oras na para maging vegetarian. Mukhang umaasa si Anna sa pagkakataong ito, siya ay suswertihin at totoo nga, mga donut ito. Tingnan mo lang ang ganda nito. Paano naman ikaw, Nancy? Oh, mga pugita ito. Nakakadiri. Oh, hindi ka pinalad. Mabuti na lang at naghihintay sa akin ang masarap kong mga donut. Alin ang uunahin ko? Pink o blue? Hangal na tanong. Siyempre pareho. Maagang ilubog sa tsokolate. Anong gandang kombinasyon? Sobrang sarap na parang hindi totoo. Nancy, hindi mo dapat tinitingnan ang mga donut ni Anne. Naghihintay na sa'yo ang mga pugita mo sa isang stick. Samantala, si Anne ay nagbubuhos ng tsokolate sa isa pang donut. Wow, ito ay isang matamis na budbod. Siyempre, sa ganitong paraan, mas gaganda pa ang donut. Bakit si Anne may masarap na donuts? At ako, ito lang ang nakuha ko sa stick. Sana hindi ito buhay. Hindi ako sigurado kung talagang mapapabuti ng tsokolate ang lasa, pero sulit subukan. Saan ako magsisimula? Subukan natin ito ng ganito. Hindi bagay ang mga pugita sa tsokolate. Nancy, nakakatakot ito pero isang ideya. Ang matamis na sprinkle ay tiyak na magpapabuti sa lasa ng pagkain ito. Subukan mo. Kailangan mong aminin na gumanda ito dahil
Gumanda, di ba? At handa na ang ating mga bayani para sa bagong hamon. Anong gandang ice cream cone at kintsay? Oo, pero ang kintsay at tsokolate ay talagang hindi magkatugma. Pero ang ice cream at tsokolate ay ibang usapan. Oo, mukhang nasa panig ni Anne ang swerte ngayon. Tingnan mo lang ang tsokolate na ito. Sarang isis, kamay ito ay nasyang doble ang sarap. Magaling. Ngayon, ikaw naman, Nancy. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga gulay ay napaka-healthy. Ang sa tsokolate, baka masarap pa nga. Subukan natin ito. Ang unang piraso. Ano sa tingin mo, Nancy? Mukhang hindi. Maganda. Sa tingin ko kung magdadagdag ka ng mas maraming chocolate, magiging mas masarap ito. Isang dagat ng tsokolate at isang dagat ng bitamina. Magaling, Nancy. Sana maging masuwerte ang ibang mga babae sa pagkakataong ito. Ang sarap ng croissant. At, Alex, seryoso? Si Nancy ay tuluyang nawalan ng swerte, pero si Anne ay maayos lang. Ang chic na croissant ay lumalangoy sa chocolate fountain. Oh, kay ganda nito, ang chocolate glaze ay tumutulo ng napaka-appetizing mula sa croissant. Ito ang pinakamahusay na putahe kailanman. Masarap. Ang croissant ay talagang mahusay. Mas tiyak, ito ay mahusay. Kinain ito ni Anne ng napakabilis. Ngayon ay ikaw naman, Nancy. Ang itlog na may tsokolate ay tiyak na hindi isang croissant na may tsokolate. Pero ito ay napaka-nutritious at medyo kapaki-pakinabang. Pero mukhang hindi ito masarap. Oo, hindi ito ang klase ng chocolate egg na pinangarap ni Nancy. Pero pagkatapos ng ganitong pagkain, pwede mong basahin ang lalamunan mo ng tsokolate diretso mula sa fountain na ganito. Sandali! Kaya mo bang gawin yun? Hindi ka na ba? At isang bagong hamon? Wow, ang daming matatamis at maraming broccoli. Gusto mo ba ng broccoli? Isulat ang iyong mga sagot sa mga komento. Mukhang sinuwerte na naman ako. Ang mga mata ng marmalade na yon ay talagang super. Pero alam mo ba kung ano ang mas masarap kaysa sa marmalade at marshmallows? Tama, marmalade at marshmallows na may chocolate. Oo, handa akong kumain ng ganitong barbecue araw-araw. Pasensya na, Nancy, pero hindi ko ito maibabahagi sa'yo. Nam 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 nam. Pero may broccoli ka, di ba? Tara na! Broccoli! Sino ang nag-iwan nito? Well, susubukan kong kumain ng maliit na piraso at tsokolate. Sige, subukan natin. Ang broccoli na may tsokolate ay mas masahol pa kaysa sa simpleng broccoli. Nakakadiri, pero mukhang hindi ako titigilan ni Anne hanggat hindi ko natatapos. Mukhang kailangan ko itong kainin. Wow! Ang dami dito at ang hirap! Bleh! Kumain si Nancy ng maraming gulay ngayon. Magpapasalamat ang iyong kalusugan at kami rin. Magaling na trabaho.